Ang message po natin today is called Love, Don't Judge. Pakisabi nga po, Love, Don't Judge. Ayon. Sabi nga po kanina ng ating presider, part pa rin po ito ng Love Month. Okay. Pero siyempre tayo namang mga anak ng Diyos, araw-araw naman tayo ay Valentine's. Amen. Okay, so love don't judge. In other words, ang sabi ng Bible, if you love God, kasi tinanggap natin bilang mga anak ng Panginoon, na-receive natin yung pag-ibig ng Diyos. So, dahil na-receive natin yung pag-ibig ng Diyos, sabi nga, we cannot give what we don't have, but we have the love of God. So, therefore, tayo ang extension ng pag-ibig ng Diyos to other people. You remember the great commandment? Di ba, ang sabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Okay, and the second greatest command is love your neighbor. Ayan. So, we are called to love one another. Pag binasa mo talaga ang Bible talagang love letter talaga ng Panginoon to sa atin. And of course, the Lord expects us bilang church, bilang mananampalataya, na talagang tayo yung magiging extension at expression ng pag-ibig ng Panginoon. Okay? So, sabi nga nung iba, Pastor, love na naman ang message. Well, of course, ang tanong, marunong ka na ba magmahal? Tanongin mo yung katabi mo, marunong ka na ba magmahal? Amen. Praise God. Kasi ang Bible talaga, alam niyo po, really, it's amazing. Kasi di ba, pag ang Bible kasi, dinidil niya lahat talaga ng areas ng life natin, no? Pero syempre, yung love kasi, that's the very foundation natin. Di ba, sa mga nakalipas na Sunday, sabi ko nga po sa inyo, pag hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, doon nagsisimula yung mga unbelief. So, kailangan maliwanag sa iyo na mahal ka ng Diyos. Do you believe? Okay, isa pang drill. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Amen? At dahil mahal ka ng Panginoon, ikaw at ako ang extension to express the love of God to other people. Amen? In other words, we are called to love one another. So love, don't judge. Kasi alam nyo ba, bakit tayo nahihirapan magmahal? Kasi madalas ang nakikita natin yung fault ng ibang tao. Kaya ang tendency, we quickly judge and criticize. Pero alam nyo ba na minsan, bulag tayo sa kamalian natin. Ang nakikita lang natin yung kamalian, yung fault ng ibang tao, pero yung mga kamalian natin, hindi natin nakikita. So, siguro, sabi ko nga, when I was thinking about kung ano yung title nitong sermon na to, siguro pwede natin gamitin yung title na Beware of Judgmental Attitude. Okay, bawal ang judgmental. Ayan. Kasi alam nyo ba, ang tunay na nagmamahal, hindi judgmental. Hindi critic. Ayan. Okay. So today, church will also talk about the power of our words. Naniniwala kayo na may kapangyarihan ng ating mga salita? It's true. It's very true. Ikaw mismo makakapagpatunay niyan. Marami ng mga nag-manifest doon sa mga dineclare mo. Marami ng mga nag-manifest doon sa mga salita mo. Okay. So, yung words natin, church, ay very important. Okay? And it affects yung life natin, yung relationship natin with other people. And also, it affects how we love other people. Okay? So, yung words natin have creative power, and your words have the ability to build people or tear people. Okay? So, to encourage, yon isa sa mga power ng words natin, nakaka-discourage din siya. Okay, meron din siyang power to heal and power to hurt.
And unfortunately, maraming mga tao, nagagamit nila yung kanilang mga salita in destructive purposes. Nagagamit nila yung kanilang salita sa mga gossips, chismis, okay, slandering, okay, and backbiting. At laganap po yan, laganap yan. Hindi lang sa loob ng church, sa loob ng campus ninyo, sa loob ng inyong workplace, di ba? Within your neighborhood, laganap talaga yon. Tama ba? Laganap ang mga marites. Amen. Sabi ko nga, dapat kung tayo rin lang naman ay magiging marites. Okay, kumbaga parang kung tayo rin lang naman ay magiging chismosa, i-chismis na lang natin si Lord. Amen? At ano ang tawag doon? Pag ikaw ay chismoso kay Lord, ano tawag doon? Hindi marites. Ang tawag doon ay good Samarites. Yeah, kung may good Samaritan, may good Samarites. Amen ba yon? Kasi Lord na lang ipagsabi natin. So, hindi kasi naiisip ng mga tao na pag nag-i-spread kasi sila ng mga rumors, nakakasakit sila. Minsan unaware tayo doon eh. Okay? And they talk negative behind each other's back at nagiging critical tayo. Hindi mo minsan napapansin yan. Kasi minsan nga, maaring hindi mo napapansin kasi parang nakasanayan na. Di ba? Nakasanayan na nagiging critic tayo, nagiging judgmental tayo. And there's so much evil speaking going on towards one another. Amen? So, hindi natin nare-realize na when we allow the devil, the enemy, to deceive us in saying hurtful, critical things towards other people, we are in actuality poisoning our own future. Church, listen to this ha. Ganun pala yon. Pag ikaw ay judgmental, kung ikaw ay critic, okay, hurting other people, nakakapagsalita ka ng masama, masakit sa kapwa mo, ang katotohanan pala nun ay sinisira mo yung future mo. Okay? Now, listen to this. 1 Peter chapter 3 verse 10. For whoever would love life, okay, and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Sabi po sa Tagalog, in Tagalog version, ito ay sapagkat nasusulat, ang nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabuting araw. Sino dito yung umaasa na talagang ang araw niya mabuti? Diba? Sino dito umaasa na magiging maganda yung kanyang kinabukasan? Ang sabi ng Bible, dapat daw magpigil ang dila mula sa pagsasalita ng masama. At ang kanyang labi ay dapat pigilin sa pagsasalita ng pandaraya. So, it's very true, di ba? Alam natin to, may mga karanasan din tayong ganon. In other words, mapapansin ninyo, if you really want to enjoy life, church, talagang kailangan mo talagang kontrolin yung tongue mo and refuse to speak evil about anyone. Kasi totoo naman, di ba? Totoo naman yun, subukan mo. O nasubukan mo na rin siguro na hindi mo sinasadya na kapag chismis ka ng ibang tao at nalaman niya, nako, gulo yun. Di ba? Away yun. Amen? So, church, gaano na karaming relasyon, gaano na karaming friendship ang nasira because of unguarded lips. Amen. Ikaw mismo, mayroon ka sigurong karanasan na ganyan. Di ba? Dahil siguro, unaware ka, or siguro masyado ka lang impulsive, nakapagsabi ka ng, especially mga sikreto, yan. Tapos, nabanggit sa iba hanggang sa kumalat na. In Book of Proverbs chapter 6, makikita nyo dito yung mga list, actually 7 things that God really hates. And it's interesting because 3 of those 7 things have to do with what we say. Okay, Proverbs 6:17 and 19. Sabi dito, God hates a lying tongue. So, galit talaga ang Panginoon sa mga hindi talaga marunong magpigil ng kanilang mga bibig. Okay, verse 19, God hates a false witness
and a person who sows discord among the brethren. Sabi sa Tagalog, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Okay? Sabi sa verse 19. So, ibig sabihin, kasi minsan kasi, nagiging unaware tayo, pero yung, alam niyo yung pagkakampi-kampi, kasi minsan pag may nagkwento sa'yo, pinaniniwalaan mo agad, without even hearing the other side. Tama ba? So, ganun ang nangyayari ngayon. Kasi sabi ng Bible, ayaw ng Diyos yung ayaw niya nang nag-aaway-away tayo, ayaw niya nang meron tayong disunity, di ba? So, yung hindi pagkakasundo-sundo, ibig sabihin nito, by going around, gossiping, talking about other people, being critical, judgmental, nag-steer tayo ng all kinds of trouble. The Bible doesn't say na hindi niya lang dislike, but it disappoints Him. God hates the sin of the tongue. Ephesians chapter 4 verse 29 says, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up so that it may benefit those that listen." Okay, so purposely, sinamahan ko po yan ng Tagalog version para mas iba ma-translate nyo kaagad, maintindihan ninyo. Sabi dito sa Ephesians 4:29 Tagalog version, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung magpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ibig sabihin, church, huwag kang gumamit ng mga masasamang salita kasi hindi ka nakakatulong. Diba? At dapat yung mga lumalabas sa ating mga bibig, yung mga salita na makakapagpalakas, makakapag-motivate, makakapag-encourage, di ba? At makakapagdulot yan ng mabuti sa mga nakakarinig. God wants us to say things that only build people up. Things that only benefit those that listen. Ibig sabihin, kung wala kang sasabihing maganda, mas maganda, wag ka nang magsalita. Alam nyo pala pwede na tayo mag-closing prayer. Amen? So, tama ba? Kung wala kang sasabihing maganda, because church, I believe is always a choice. A choice Alam ko naman choice yun. Wala naman sigurong nabigla lang ako sabihin, hindi. It's always a choice. Kasi hindi daw nakakatulong yon. Ano daw ang tawag? Ulitin ko kasi church, sabi nila, kaya tuloy nangyayari, nasasabi ng ibang tao, pasimba-simba ka pa. Diba? Pasimba-simba ka pa, chismosa ka naman. Kaya tuloy, nababansagan tayong the Good Samaritans. Proverbs 6:2, tingnan ninyo. You have been trapped by what you said, and snared by the words of your mouth. In other words, church, it's better to shut your mouth. Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka na lang magsalita. Yun, Kasi sabi natin kanina, hindi mo ba alam na every time you criticize, every time you judge other people, ang sinisira mo pala yung future mo. Di ba sabi ng Bible kanina, kung gusto mo makita maganda ang kinabukasan mo, pigilan mo yung pagsasalita mo. Tama? That we should use only words to make people feel better about themselves, not worse. Kasi di ba minsan talagang, yung tao, laglag na, bagsak na, dapang-dapa na, talagang talagang aapakan pa. So church, dapat ang mga lumalabas sa ating bibig bilang mga Kristiyano, di ba? Sabi ko, we are the extension and we are the expression of God's love. Kasi tayo yung nakatanggap nun, tayo yung nakareceive nun Okay? So, we should speak words that challenge, that encourage, that motivate people to reach a new level. Diba? Ang hirap, mas madaling sabihin kaysa gawin. Pero yun talaga dapat Diba? Yun dapat yung lumalabas sa ating mga bibig. Yung kung paano tayo makakapag-press on a greater things. And never use your words to then discourage and condemn and cause people to give up. Di ba, meron mga ganun, di ba? May, yung bang parang gustong-gusto mo makarinig ng encouragement, pero mali yung taong naringgan mo. Imbis na i-build up ka, nag-give up ka.
Proverbs 15:4 says, a gentle tongue with its healing power is a tree of life, but a deceitful tongue crushes the spirit. See? Sabi sa Tagalog, ang malumanay na pananalita ay makapagpapasigla ng kalooban ng tao. Amen. May kilala ba kayong gano'n na talagang hindi naman siya galit, pero yung boses niya parang laging galit? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, I declare, hindi ikaw yun. Tama. Ang malumanay, kasi talagang ang sarap. Especially pagka nagtatalo kayo, mas maganda kasing marinig yung malumanay na pag-uusap. Diba? Kaysa pero kung pareho kayong magsisigawan, magmamataasan ng boses, wala kayong matatapos. Amen? Kaya sabi dito, Bible, church, hindi ako nagsulat nito. Amen. Hindi pa ako pinapanganak, nakasulat na to. Sabi ng Bible, ang malumanay na pananalita ay makakapagpasigla ng kalooban ng tao. Ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. Amen. So, bantayan natin. So, importante lang pala, hindi lang yung lumalabas sa bibig natin. Importante din yung tono ng boses natin. Di ba? Yung tono ng boses natin. So, minsan, pero, church, ito ha. Ito, umamin kayo. Say amen. I wonder, bakit pag sa ibang tao, napipigil mo yung boses mo o yung pananalita mo? Bakit sa ibang tao napipigil mo? Pero pag sa asawa mo, hindi mo magawa? Tama? Tama, di ba? Pigil na pigil ka, di ba? Di ba, naririnig mo sa sarili mo, hindi, okay lang. Okay lang. Ayos lang. Pero pag sa asawa mo, konti lang. Amen? So, bakit nga, pero kaya natin pigilin. Pero pag sa partner natin, di ba, sa pamilya natin, those people close to us, ang hirap natin pigilin. Pero church, kaya mo yan. Amen? So, mapapansin mo, meron pala tayong choice. And meron din tayong choice to go around speaking words of life and health and healing towards people. At pag ganun ang ginagawa natin pala, nagpa-plant tayo ng word, nagpa-plant tayo ng seed of victory to your own life. Di ba sabi natin kanina, otherwise, sinisira mo lang din pala yung sarili mo. Di ba? So, ganun din, pwede ka mamili kung you speak blessing, you speak life to other people, or critical words towards other people. At ang sabi ng Panginoon, when you do that, church, it will crush your spirit. It will keep you in defeat and not allow you to experience God's best. Church, kailangan nare-realize natin ng madalas that we will reap exactly what we sow. Principle ng Bible yon. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Okay, tell me if it's true. Diba? Subukan mo to become hard and critical and judgmental towards other people. Church, maghanda-handa ka dahil ganun din ang balik nila sa'yo. Diba? If you're judgmental to other people, ganun din ang gagawin sa'yo. Aanihin mo yun. Okay? So, church, it's a choice. Subukan mo na magsalita ka, sigawan mo yung ibang tao, sisigawan ka din. Subukan mo magsalita ng malumanay din ang tatanggapin mo. Tama. It's sowing and reaping. So, again, church, my point is, try to understand people. Kaya nahihirapan tayong mahalin ang kapwa natin. Kasi nandun kaagad tayo, nagkikriticize kaagad tayo, nagja-judge ulit tayo, nagja-judge tayo na mabilis. Okay, just because, ito sa mga reason, nakita ko. Just because we have a strength in another, and yung other person has a weakness in the same area. Okay. And hindi dahil meron tayong strength at mahina yung ibang tao, meron na tayong karapatan para i-criticize or i-judge sila. Okay? So, ibig sabihin talaga, matuto tayong mag-intindi. I'll give you a simple illustration para mas maintindihan ninyo. Kasi ganito nangyayari. Alam nyo ba, ikaw,
meron ka naman talagang strength. Like for example, kaming mag-asawa. Okay, give ko na lang kaming mag-asawa. Kaming mag-asawa, siyempre, meron kaming strength and weaknesses. Na-experience yun na ba nung nagpa-interview kayo sa trabaho, tinanong ka kung anong strength mo? Kung ano yung weakness mo? Di ba? Yung iba sabi niya, well, kaya ko pong matulog kahit nasa trabaho. Yan ang strength ko. Di ba? Kaya kong natutulog nang hindi nakapikit. Pero joke lang yon. Pero totoo yon, di ba? Sa amin na lang, para mas makita ninyo, sa aming mag-asawa, meron kaming parehong strength, meron din kaming mga weaknesses. Okay. So meron akong strength na wala yung asawa ko. And pero alam ko sa aming dalawa, mas strength ng aking asawa, mas warrior ako kaysa sa kanya. Alam ko yun, mas warrior ako. Pero siyempre, as a pastor, ang wino-worry ko, ibang tao. Mostly, hindi naman kami. Mostly. So, mas warrior ako kaysa sa kanya. Pero most of the time, tayo, human as we are, napuprostrate tayo about other people, okay? Kasi gusto nating makita kung ano yung strength natin, makita natin, nandun din sa kanila. Tama na, napuprostrate tayo Di ba? So, dapat, church, we must quit thinking and stop criticizing and judging others because we don't know kung ano naman ang ano yung meron yung ibang tao in other areas or in one area. Okay? So, minsan kasi dapat nakikita natin, dapat kasi ganyan ka, kasi ganito ako. Diba? So, we must all realize, especially tayong mga mag-aasawa, husband and wives, that God made us all differently on purpose. Okay? Meron talagang magkakaiba. Kaya sabi nga, yung daliri daw natin, hindi pantay-pantay. Magkakaiba. Okay. So, sabi ko nga po, kanina, my wife, meron siyang strength na wala ako. Okay. Meron din naman akong strength na wala siya. Kasi the Lord has created us purposely. Hindi talaga lahat pare-pareho. Okay. So, dahil naman na hindi tayo pare-pareho ng strength in life, ang nangyayari, ang tendency is we start criticizing other people. Okay? So, we must remember na kung hindi lamang sa grace and mercy ng Panginoon, baka naman na wala din yung strength na yun sa atin. So, what's the point? Ano yung point ko dito? Church, ang point dito is, kailangan matutunan natin to show mercy on people's weaknesses. Kasi kung hindi tayo marunong mag-show ng mercy, ang tendency nun is magkikriticize tayo at magiging judgmental tayo. Again, try not to be hard and impatient to people who do not learn as fast as we do. Kasi meron talagang mga fast learners Diba? Meron talagang, tawag nga namin sa Bicol, meron talagang maluya. Meron talagang mabagal. Amen? So, ang pinupoint ko dito is, lawakan mo yung pangunawa mo. Hindi lahat ng tao kagaya mo. You're a fast learner, di ba? Tapos strength mo pa yon. We should not be condemning and judgmental to people that struggle in an area that we don't have any difficulty. Di ba? So, nagiging critic tayo or judgmental kapag strong tayo sa area na yon. Minsan sabi mo pa, marahil siguro, this very moment, sinasabi mo ngayon, pastor, pareho din ganun din naman ang pinagdaanan ko Pareho din naman kami ng sitwasyon, di ba? Pero ako, in 2 weeks lang. Di ba? Nalampasan ko na. Pero siya, 2 years na, nandyan pa rin. Tama, di ba? Ganun tayo, di ba? So, anong dapat nating gawin? So, church, instead, we should pray for that person instead of judging them or condemning them. Kasabi nga sa inyo, if we're not with the grace and mercy of God, you may be struggling right now as well. Dahil nga lang, Lord, because God is gracious to you, di ba? God is merciful to us. At God never called us to be judges. Pakisabi po sa katabi mo, hindi ka judge.
God called us to show mercy. Extension and expression of His love. As long as you going around pointing out everybody's fault, judging and condemning and being critical, you'll never enjoy this life. Di ba? Mahirap, church, mahirap yung pagising mo pa lang sa umaga, naghahanap ka na ng taong i-judge. Di ba? Ang kritik-kritik. Ano ba naman yan? Di ba? Porke ba nakita mong may tato, adik na? Tama? Di ba pwedeng art lang? Minsan ganun di ba? Hindi ba porking yung katabi mo nakapikit, tulog na? Di ba pwedeng nagpapahinga lang? Yung may katabi mo, may natutulog na naman dyan Di ba nagiging judgmental tayo Always pointing other people's fault. Di ba? Ang tawag doon, judgmental attitude. Tingnan nyo, Matthew 7:1 and 2. Judge not. Ulitin ko, hindi ka judge. Judge not so that you will not be judged. For with the same measure you deal out to others, the same measure will be dealt back to you. In Tagalog, huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinuhusgahan ang inyong kapwa ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. Church, one of the greatest example of God's love and mercy is found in Book of John chapter 8. You remember the story? Okay, na Jesus was at the temple one day, nagtuturo siya sa mga religious leaders, and then suddenly, eto na yung mga religious leaders, dumating sila, at ayan, ibinagsak nila yung babaeng nahuli nila in adultery. Okay? Sabi nila, nahuli namin ito. Ano ang dapat dito? Di ba, ang sabi ni Moses, dapat siya ay stoned to death. Di ba? Nung unang panahon, ganun ang gusto nila mangyari. So, talagang tinitest pa nila si Jesus. Oh, what's your verdict, Jesus? What's your verdict? So, napakaganda. If you read this chapter in Book of John, chapter 8, makikita mo kung anong ginawa ni Jesus dito. Jesus is stooped down and with his finger, di ba? Ang ginawa niya, gumanon siya, meron siyang sinusulat. Hindi ko alam kung ano sinusulat niya sa baba Okay? Pero Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Church, take note of this. As though he heard them not. Para bang parang tawag sa ganun, para siyang nagpatay mali siya. Para bang sabi dito, parang hindi niya narinig yung mga tao kung ano sinasabi nila. So Jesus acted as if he never heard them. And what a powerful lesson that is. Church, tinan nyo ano ang lesson sa inyo nito nung ginawa ni Jesus? A powerful lesson, a powerful revelation. Naniniwala ako, the Holy Spirit is saying, church, na when we are condemning and judgmental and always critical towards people's faults, God won't even hear us. He doesn't pay any attention to us. Ini-ignore tayo ng Panginoon. Hindi niya pinakikinggan yung mga sinasabi natin. When we start to criticize and condemn other people, God is not pleased when we criticize or judging or condemning other people. O marahil siguro sinasabi mo, pastor, mali nga sila Nagkasala nga sila Di ba? Guilty sila, pastor. Pero, church, ganun din naman ikaw, ganun din naman ako. Where would you and I be without the mercy and grace of God? So before you judge somebody, before you gossip somebody, before you criticize somebody, church, let me challenge and put yourself in their shoes. Tama ba? Bago tayo mag-judge ng ibang tao, pati hindi natin subukan na ilagay yung sarili natin sa shoes nila. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila Tama ba? Alam mo ba kung ano pinagdadaanan yung katabi mo? Diba? Tingnan mo, mabango, malinis, maganda, pogi, pero hindi mo alam kung ano pinagdadaanan yan. Amen? Tama ba? Hello? Do you agree?
Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan yan. You don't know the pain and hurt they've suffered. Hindi mo alam bakit sila umaasta ng ganyan. Usually, there's a reason why people act like that. Kasi nakikita na lang natin, human as we are, nakikita lang natin, surface lang. We only see the outside appearance. We only see people's actions. Di ba? Hindi natin nakikita yung puso nila. Hindi natin nakikita yung panloob, panlabas na nakikita natin. Church, we cannot see the motives of people's heart. Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan nila. Ako, church, honestly, I don't know what you've gone through in life. Hindi ko alam kung anong struggles you face. Pero sino ako to judge? Tama ba? Sino ako? Sino ka para i-judge? Nakita mo lang nakasimangot, suplado na. Di ba pwedeng masama lang ang pakiramdam? Tama? Sabi ko kanina, hindi ba, nakita mo lang maraming tato, dati ng preso? Tama, kasi nung panahon namin, pag marami kang tato, dati ka nakakulong. Ngayon, iba na, no? Hindi ba pwedeng choice lang nila yon? Or, pag nakita mong struggle sa life, ang tendency nun, ginadjust mo na kagad, sigurado yan, may ginawa yang kasalanan. You remember the story of Job? You remember? Yung mga kaibigan niya, di ba? Ganun kaagad yung judgment nila. Naku, may mga kasalanan ginawa yan si Job, kaya yan nagkakaganyan. Hindi pa po pwedeng tinetest lang yung faith niya? Church, some people have gone through so many hurts in the past. Ikaw at ako, marami na tayong mga pinagdaan ng mga hurts, pains in the past. At they're living with these huge scars. We don't even know why they act like that. Hindi natin alam kaya pala bakit ganon. Pero we are Christians. Kung hindi natin sila maintindihan at mamahalin, sino pa kaya ang iintindi at magmamahal sa kanila? And as Christians, we are called to love one another. Amen? Masyado ng maraming tao sa labas ng church na to na hindi nakakaunawa at nakakaintindi sa kanila. Huwag ka nang sumali. Amen? Kasi sabi natin, natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. Therefore, we are the extension and we are the expression of God's love towards other people, even the unlovable. Subukan nyo na. Kasi ang gusto mo lang mahal, sabi nga ng Bible, anong mapapala mo ang gusto mo lang mahalin, yung kamahal-mahal? Paano mo mamahalin yung mga unlovable? Amen? Nasubukan nyo na bang magmahal ng unlovable? First Peter chapter 4 verse 8, love covers a multitude of sin. Sabi sa Tagalog, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. This is what we call the unconditional love. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Sabi ng Bible. Love don't judge. Love believes the best in people. Church, anybody can criticize. Anybody can judge. Anybody can condemn. But where is the love that will reach out to this kind of people? Tayo yung nakareceive ng love ng Diyos eh. Even when we make mistakes, try to encourage. Try to restore them back and help them to heal their wounded heart. Yun yung gusto kong mangyari, church. At yun yung gusto ng Panginoon more and more sa atin. We must be careful even as a church not to overlook down on anybody. Hindi natin naintindihan yung kanilang kalagayan. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, try to put yourself in their shoes. Nasubukan nyo na ba yon?
this morning, probably, there are people who's coming here as their last resort. Sabi nila, ang church daw parang ospital. Di ba? Ang church parang ospital yan. Iba't iba yung sakit. Well, may mga tao ngayong umaga in this congregation, marahil siguro, they're seeking. Last resort na nila. They're struggling with with things greater than you imagine. May mga tao coming here with more pain. With more pain at home than anybody. Broken relationships, bigger problems than you are. We have people living in greater problems than anybody should have to endure. We all have kinds of people coming in this church doing their best to stand in faith. Di ba? Maaring ito na nga yung last resort nila coming to this church. Pero kung ang church na to ay hindi mag-extend ng pag-ibig at pagmamahal sa kanila, sinong magmamahal sa kanila? Sinong uunawa sa kanila? Kaya marahil siguro binigay ng Lord sa atin tong message na to today. That love, don't judge. Kaya nga di ba sabi ko sa iyo, you come to this church, no one will condemn you or nor judge you. Kasi kung hindi nga sa grace ng Panginoon at mercy, nasaan kaya ako ngayon? Nasaan ka rin kaya ngayon? Amen. And God forgive us if we instead of building them up and strengthening them and encouraging them, giving them a new hope, we are condemning and judging them. Sabi ko sa inyo, church, ang dami ng ganyan na nararanasan nila sa labas. Huwag na nilang maranasan yung sa loob ng church. There are enough people outside criticizing them, judging them, and telling they're not gonna make it. So as church, kailangan talaga ma-share natin talaga ang pag-ibig ng Panginoon. I know it's not easy, I know it's hard, pero it's doable. Talagang may mga tao talagang kailangan talaga nila ng extra grace required. Amen? Yes, maybe guilty naman talaga sila. Yes, maybe they're living wrong kinds of lifestyle. Pero where is that love that will build them up? Where is the love that will embrace them? Where is the love that do like Jesus and stand beside the person that's in need? Even everybody's judging and condemning and making accusations. Ano yung ginawa ni Jesus? And remember, this woman was lying down at Jesus' feet. Nandyan, ina-accuse ng mga Pariseo, ng mga religious leaders. Oh, Jesus, nahuli namin ito. Anong dapat gawin dito? Di ba dapat yan? Patayin. Wow. Church, listen to this. Sabi ko sa inyo kanina, habang nagsasalita sila, Jesus stooped down, di ba? Na parang meron siyang sinusulat doon sa sahig. It seems na parang ini-ignore niya yung mga naririnig niya. Kaya sabi ko sa inyo kanina, every time there's criticizing, there's condemning, there's judging, God ignores. He doesn't listen. And the same with dito sa story na to, yung nahuli nila yung babae in that scene. So, church, listen. Sabi ni Jesus, okay, all right. Yung hindi nagkakasala, those who without sin, go ahead and cast the first stone. In other words, sige, yung perfect, pwede nang bumato. Tignan mo yung katabi mo. Meron bang perfect sa atin? Sabi ni Jesus, sige, yung hindi nagkamali sa inyo, yung hindi nagkakasala,
Yung minsan hindi nakapagsinungaling, sige, siya ang unang bumato. Are you getting the point? Church, I'm not tolerating sin, ha? Hindi ko sinasabing i-tolerate mo. I'm not condoning sin. My point is, what would Jesus do? At ano yung dapat nating gawin sa mga ganong klaseng tao? Dapat ba natin sila i-condemn? Dapat ba natin silang itaboy? Dapat ba natin silang i-judge? Ganon din naman tayo. Amen? Jesus very clearly gives us the requirements for having a critical and judgmental attitude. Okay, sabi ni Jesus, sige, yung hindi nagkasala, siya ang bumato. Yung hindi nagkamali, siya ang bumato. So, having a critical and judgmental attitude toward other people, sabi ni Jesus, sige, as long as you meet this requirement, then go for it. Kung hindi ka nagkasala, sige, ikaw bumato. Pero church, tanungin ko kayo, minsan nagiging judgmental at critical tayo sa fault ng ibang tao. Minsan, nagtatampo tayo dahil naramdaman natin na nasaktan tayo ng ibang tao. Pero tanungin ko kayo, di ba ikaw din naman, if you will just being honest to yourself, di ba ikaw din naman nakasakit ka rin naman ng damdamin ng ibang tao? Di ba ikaw din naman, may nasaktan ka rin naman. Pag ikaw ang nakasakit, ang sama-sama ng pakiramdam mo, hindi ka makapagpatawad. Pero pag ikaw ang nasaktan, halos, grabe, di ba? Halos isumpa mo na yung tao. Church, I don't know about you, but it takes me out of stone-throwing business. Labas ako doon. I'm out of stone-throwing business. I'm not here to judge. I'm not here to condemn. Dapat po, ganun din tayo lahat. How about you? So, dahil sinabi ni Jesus, so sige, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Kasi sabi niyo, stone to death yung babaeng nagkasala. Okay. And then alam niyo nangyari, isa-isa, nawala na yung mga nag-accuse dun sa babae. At sabi, di ba tinanong ni Jesus, woman, nasa na yung mga accusers mo? Or in other words, nasa na yung mga judgmental? Nasa na yung mga nagkikriticize sa'yo? And then, the woman, she looked around and said to the Lord, Lord, wala na sila. Wala na po sila. And then, dito ngayon, tiningnan ni Jesus yung babae. And Jesus said, neither do I condemn you. Wow. Diba sabi ni Jesus, ako man, hindi kita kinokondemn. But, sin no more. Sin no more. Church, sabi ko nga po siya, I'm not here to judge. I'm not condemning anyone or anybody. Dahil nga sabi ko, ganun din naman ako, kung hindi lang sa grasya ng Panginoon at mercy ng Panginoon, nasan kaya ako? Pero sabi ng Lord, but sin no more. Tayo rin naman mga nagkakamali at nagkakasala. Church, kailangan talaga tayong mag-repent. Repent. Let's go back to the Lord. Amen. Open arms naman ng Panginoon eh. Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, unconditional. Amen ba yon? Jesus didn't criticize nor condemn this woman. Jesus showed her unconditional love and unconditional mercy. Kaya, church, listen to this. When you are tempted, kasi minsan talagang nakatukso talaga, no? Kasi talaga namang iba naman talaga kasi, parang lalo na pag juicy yung chismis, no? Talagang grabe. Ang aga-aga, pagbukas mo ng phone mo, makakita ka, sister, alam mo ba? Yun na. Alam mo ba? Delikado. Nagiging judgmental na tayo. So, to other people. Okay? So, pagka minsan ay natutokso tayo ng ganon, sabi ng Matthew chapter 5:7, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Sabi sa Tagalog, mapalad ang mga maawain. Dahil kaawaan din sila ng Diyos. The more mercy you share, the more mercy you're going to receive. Wow. Amen. So, sabi, mapalad ang mga maawain. Church, hindi
Diba? Hindi tayo para mag-judge. We should never judge or criticize until we walk in other person's shoes. Sabi nga nila, walang makakaunawa sa'yo unless na nandun ka rin sa same situation na yon. Tama? Tama ba? Hindi mo maintindihan yung pakiramdam ng iwanan ka ng yung love life. Hanggang di mo nararanasan yan. Amen. Hindi mo maintindihan. Diba? Kaya itong mga religious leaders na to, na nahuli nila yung babae in the very act of adultery. Church, alam niyo ba kung saan nila nahuli? Nandun sila sa labas, outside the temple, outside the church. Imbis na nagmi-minister sila, nagsiserve sila sa loob ng temple. They were on the streets. Ano ibig sabihin nun? They were on the streets. Diba? Na, anong ginagawa nila? They were being busybodies. Alam niyo ibig sabihin ng busybodies? Meddling in every else's affairs. Naghahanap sila ng mga pagkakamali. Meron talagang ganun tao. Diba? May mga tao talaga na, pero wala dito nun. Wala dito nun, no? Amen? Pakisabi nyo nga, wala dito sa BOCC nun. Yung mga taong hinahanap lang nila yung fault ng ibang tao. Naghahanap sila ng i-chismis, i-condemn, i-criticize, pero wala dito nun. Amen. Naghahanap sila ng mga juicy gossips. Okay. Tingnan ninyo, ang sabi ng 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to live quiet life and to mind your own. Sabi sa Tagalog, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa. Tama ba yon? Subukan mo. Subukan mo. Magchismis na magchismis, hindi papayapa buhay mo. Ay, naku, maniwala kayo. At huwag kayong makikialam. Tama ba yung translation ng Tagalog? Tingnan nga natin. Sabi dito, make it your own ambition to live a quiet life and to mind your own business. Sabi sa Tagalog, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa. At huwag kayong makikialam sa buhay ng magtrabaho ang bawat isa para sa ikabubuhay niya tulad ng ibinili namin sa inyo. Church, some of us, that's the whole reason God wanted you to come to this church. Marahil, hindi talaga aksidente nandito ka ngayong umaga sa church. Kasi you know why? Para marinig mo tong sermon na to. Para marinig mo tong verse na to. Kasi maraming tao, busy sila in everybody else's affairs. They're looking or always looking for something juicy to talk about. Diba? Parang yung dila, hindi niya talaga, parang humahaba yung dila. Pero sa kwento, si Pinocchio yung mahaba, di ba, ang ilong. Pero dito, mahaba yung dila. Ano yung nilalang na humahaba ang dila? Ano yon? Sabi nila, aswang daw. Church, I know this may not sound very spiritual, but the Bible said, and the best I can advise you with is, wag kayo magagalit, ha? At church, sabi mo sa katabi mo, mind your own business. Quit looking for the latest scoop of information. Ayan, pero kasi talaga, pastor, kasi talaga, ang sarap kasi talaga. Hindi ko mapigilan. Di ba? Kaya nga talagang, alam mo ba, huy, grabe, sister, ipag-pray natin si ano. O bakit? Alam mo ba? Sinasabi ko eh. Di ba? Naging parang, naging holy gossiping na yung prayer meeting eh. Grabe, pag-pray natin, alam niyo ba sila? O talaga? O, sige, ano pa? Uy, text mo pa sa akin kung may bago Grabe. Uy, wow naman. Church, mind your own business. Ayun nasabi ng Bible eh. Okay, the Bible said being busybody is a kind of person who's always wants to dig out the latest rumors.
At hindi lang yon, excited pa siyang ipagkalat. Uy, akala mo, talagang, sister, hindi ka makakapaniwala. May latest. Pero wala dito noon. Amen. Palakpakan nga natin si Lord kasi wala dito noon. Ay, nako. Lord, ba't mo ba ibinigay sa amin itong message na to? You need to be more concerned about your own affairs. Quit investigating everybody else's life. Para kang investigador eh. Di ba? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka si Mike Enriquez. Amen. Hindi ka investigador. God didn't call us to be a spiritual showbiz police. Di ba? Going around investigating the neighborhood and see who's doing what's right and what's wrong. No. Diba? Minsan kasi ano tayo, parang nanginginig tayo pag hindi natin nalalaman yung detalye. Ay Lord, forgive us. Diba? Meron bang masyado kang, sabi nga, mind your own business. Concentrate ka sa sarili mong affairs. Masyado ka nag-aalala. Uy, alam mo, hindi ko alam bakit bumili siya ng ganyan sasakyan. Napakamahal. Di ba? Hindi ko alam bakit doon niya sa mamahaling school pinadala yung anak niya. Hindi mo natin alam kung saan niya kinukuha yung pera niya siguro. Drug dealer yan. Judgmental na kaagad. Don't judge them. Don't criticize them. Mind your own business. Amen? Kung gusto niya bumili ng sasakyan, problema niya yun. Desisyon niya yun. Gusto niya bumili ng bahay, bahay niya yun. Bahala siya doon. Ang problema, ikaw ang nag-aalala. Uy, paano niya kaya mababayaran yun? Problema nila yun. Silang dalawa ni Lord ang may doon. Silang dalawa ni Lord ang mag-uusap doon. Paano niya ma-afford yun? Di ba? Umamin kayo. Di ba? Ganyan. Sister, nakita mo ba? Paano niya kaya ma-afford yan? Di ba? Tapos, di nakalipa isang buwan. Sister, nabayaran? Grabe. Ikaw ang nag-alala. Di ba? Totoo, di ba? So, hindi mo alam kung concern o naiinggit lang. So, we got to quit worrying what others or our neighbors is doing and start concentrating and focusing on sa sarili nating buhay. Di ba? Hindi tayo tinawag ng Panginoon to run anybody's life except our own life. And I believe that the Lord will bless you more if you just start minding your own business. So, start concentrating with your own affairs. Stop being a busybody. Huwag mong i-allow yung sarili mo to anybody who wants to gossip all the time. Ayan pa, church. Huwag mong, kaya pagka merong mga busybodies, okay, ngayon pag sinabi natin busybodies, marites yan Okay, huwag mong i-allow pag merong mga busybodies na tinitempt ka talaga na tapunan ka ng mga garbage. Okay, so here's something else important. Church, listen to this Sabi ng Proverbs 11:13, a gossip goes around spreading rumors, but a trustworthy man tries to quiet them. Uy, grabe. Sa Tagalog, ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sekreto ng iba. Okay, sige, titingnan ko kayo. Alam nyo ba na ang bawat isa sa inyo merong mga sikretong tinatago? Alam nyo ba na marami din akong alam sa inyo? But you can trust me. Because I'm a trustworthy person. At ganun ka din. Tama? Ang mga taong madaldal, yun mahirap. Mapagsabihan mo ng sekreto mo. Ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sekreto ng iba. Ngunit ang tao mapagkakatiwalaan ay makakapagtago ng sekreto ng iba. Church, sa cell group, for instance, sa cell group, what you hear there, leave it there. Amen? Wag na kaya nga tayo nag-encourage sa isa't isa. Hindi yung pag narinig natin kwento doon, ikukwento mo na rin sa iba. Amen?
Ano narinig mo, doon lang yon. So, one of the best thing you can do when somebody starts talking about another person in front of you, ano gagawin mo? Ayan na, di ba? Yung, nararamdaman mo naman, nagsisimula na, di ba? May mga taong nagsisimula nang mag-insinuate. Di ba? Nagsisimula na magkwento ng sikreto o ng chismis ng ibang tao. Pero again, 1 Peter 4:8 says, love covers a multitude of sin. Okay? So, when you walk in love, grace and mercy, you're gonna see best in people. Minsan, you need to give them the benefit of a doubt. Diba? Yung pag may narinig ka, wag mo kaagad paniwalaan. Diba? Wag mo kaagad paniwalaan kasi hindi naman lahat ng naririnig natin totoo. Ulitin ko po, church, hindi naman I'm not in the business of condoning or tolerating sin or what is wrong. Ang sinasabi ko lang dito is, wag tayong judgmental. Subukan mo, try to put yourself in the shoes of others. Kasi, alam niyo ba, pag ikaw ay, tawag dito, pag ikaw judgmental, ikaw ay critic, you're not honoring that person. You remember the story of Noah? Si Noah, yung pagod na pagod siyang ginawa niya yung Noah's Ark, then one day, dahil sa pagod niya, siya ay nag-inom at nalasing. Okay. At meron siyang 3 anak, si Ham, si Shapet, at saka sino pa? Si Shem. Yan. Pero si Ham, nung nakita niya yung tatay niya na nakahubot-hubad dahil lasing, anong ginawa niya? Pinagtawanan niya at ipinagsabi niya pa. Di ba? Pero anong ginawa ng 2 anak? Imbis na pagtawanan at pagsabi, kumuha sila ng kumot at patalikod sila naglalakad hanggang sa tinakpan nila yung tatay nila. That's what you call love covers the multitude of sin. Hindi ko sinasabi na i-tolerate natin ang kasalanan. Ang sinasabi ko lang is, church, don't judge. Kasi hindi ka judge. Merong judge ang Lord. Amen? So anong nangyari kay Ham? Na-cursed po siya at ang kanyang pamilya. See? So yun yung consequence. Kaya sabi kanina, ang nakasalalay dito yung future mo. Kaya if somebody starts talking about somebody, church, don't sit back. Pili ka ng upuan o ng table na uupuan. Pagka chismis na yung pinag-usapan doon, pero kung si Lord ang pinag-usapan, okay yun. Amen? Kaya yung slandering sa Bible talagang pinagbabawal. Galit talaga ang Panginoon doon. Kasi alam mo ba kung ano ibig sabihin ng slander? Slander is saying anything that causes people to have a lesser opinion of another person. Pero ang definition pala ni Lord sa slander is anything that destroys others' reputation. Yung pala yung slandering. So, church, God hates it. God hates it. In Romans chapter 2 verse 1 says, you have no excuse. You who have passed judgment and condemn one another, for whatever point you judge, you are condemning yourself because you have passed judgment or you pass judgment are doing the same thing. Sabi sa Tagalog, ngayong masasabi mong dapat lang hatulan ang mga taong ito dahil sa kanilang kasamaan, di ba? Ganun tayo. Hindi, guilty sila eh. Pero maging ikaw na humahatol ay walang maidadahilan sapagkat sa iyong paghahatol sa iba ay hahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ginawa mo rin ang mga bagay na iyon. In other words, when we judge people, we gossip about them, God is saying here, we just as guilty as they are. Matthew 7:3, get the log out of your own eye because you try to get the speck out of your brother's eye. Sabi sa Tagalog, bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo? Pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo. Sabi gano'n, di mo, nakikita mo yung pagkakamali ng ibang tao, pero ikaw yung kamalian mo, hindi mo nakikita. Kaya, church, before we end this morning, let me challenge you. If you really want to enjoy life, keep your tongue from speaking evil. Don't let any unwholesome talk come out of your mouth. Ang sabi ng Bible, if we control our tongue, we can control our whole life. So be a person of mercy, not a person of judgment. Dapat
we only speak things that build up people. Yung mga words na nakakapagpalakas, nakakapag-encourage sa ibang tao. So church, sabi mo sa katabi mo before we end, yan, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, love, don't judge. At dahil, hindi ka judge. Amen? At yun po yung sinasabi ng Bible na unconditional love. Na-receive natin yung love na yun sa Panginoon, kaya church, kaya nating ibigay yun sa kapwa natin. It's not easy, it's hard, I know, pero church, it's doable. From this time on, intindihin at unawain natin. Hindi dahil sa ikaw ay may strength sa area na yon at siya ay mahina, kailangan mo na siyang i-judge. Diba? Encourage them, motivate them. Amen ba yon? So, kaya sabi ng Panginoon, the second greatest command is love your neighbor. Love one another as I have loved you.